Hello! Hello! Good afternoon, Good afternoon everyone. po sa inyong lahat and welcome po sa ating AHA Features. Actually, sinabay talaga natin tong AHA Features no ngayong Nutrition Month kasi isa siya sa mga episode na talagang di man sobrang pinaghandaan pero parang gusto natin na dito natin siya umpisahan during the Nutrition Month. And welcome po, nandito po ako ngayon sa ating DocFi Attention Holistic Health Approach and with me is Miss Bern Atencio Medina, our nutritionist and dietitian. And today, hindi po ako dito as DocFi lang. Ito po ay para sa AHA because we will be featuring po yung ating mga naging client and also not as a client but kung ano yung kanilang mga naging experience with the low carb nutrition, not under our care, but generally sa low carb nutrition. So, kung meron pong mga nanonood na ngayon, alam ko na we were early dun sa announce natin pero syempre gusto Yes. nating masulit yung guest natin. And kung kayo po ay nandito na, magandang hapon po sa inyong lahat. Can you please comment down below if you can hear us, kung naririnig niyo yung audio namin, kung malinaw po yung audio natin. Kinakabahan ka na ba, Bern? Actually, nakaka-starstruck kasi itong natin. Nakaka-starstruck tong unang guest natin. Kaya, Yes. kinakabahan ako. Magpasalamat tayo kasi online lang or else baka lalo tayong hindi makapagsalita. Correct. Baka manigas na lang tayo bigla. Yeah. So, anyways, I don't know if Miss Bern was able to also share the live stream sa kanyang Facebook. Were Yes you? po. Yes. Okay. Yes po. So, I am also live in our YouTube, in my YouTube channel as well as on the page. So, yan, clear na daw. So, wag na nating patagalin pa, Miss Bern, because gusto natin masulit yung oras at sandali na makausap ang ating guest. So, blessed Sunday afternoon po sa inyong lahat. Welcome to AHA Features, the first episode of AHA Features where we will feature real people with real life-changing testimonies in low carb nutrition. And ngayong hapon, we are so honored, guys, na mapaunlakan po kami ng ating guest at ma-accommodate po niya tayo despite his busy schedule. Our guest for today is a renowned artist and actor na para sa akin isa sa mga masasabi na gem ng ating Philippine entertainment industry. And he's been in our care since November of 2023. Mula sa medical management under my care, to nutritional counseling under Miss Burns, and fitness program under Luis, Coach Leo. So, masasabi mo talaga siyang AHA baby. AHA baby, Yes. pero hindi na siya baby. Hindi na siya baby. So, let us Pero all mukha welcome. ng baby ngayon. Mukha ng baby ngayon. So, let us all welcome Sir Anthony Buencamino, better known as Sir Noni Noni. Buencamino. Yes. Ayan. The Hello, Sir. one and only. Hello, Bern. Hi. Hello, sir. Yes, kumusta po? Naririnig Mabuti naman naman. kami, sir. Narinig ngayon. Kanina medyo kinabahan kasi naghang ng konti. Pero okay lang po. Nakikaba yung internet sa amin, Sir Noni. Oo, kasi kinakabahan din po kami. Oo, kasi unang episode tapos artista agad, di ba? una ba ninyo? Congratulations. Yes. Unang feature. Actually, dati po, Sir Noni, nag-feature na ako ng mga clients or mga patient. Yung iba naman, hindi namin pasyente, pero anyone na talagang may testimony about low carb nutrition, because we all know it's actually very hard to find studies about low carb nutrition. And I'm sure na ikaw din, medyo, di ba, before, medyo hirap maghanap talaga ng masasabi mong evidence-based with this. Pero sa totoo lang, napakadami. So we want to hear from real people because nahihirapan din sila. Akala nila parang hindi totoo or fad lang siya. So maganda na maipakita natin talaga sa kanila na meron talagang nagsasagawa nito and at the same time who can give us real testimonies about the experience and yung benefit na nakukuha with this diet. So, syempre, pasabog ikaw agad. At pasabog ikaw agad as AHA because it is actually the first time, Sir Noni, na as AHA na clinic because before, hindi siya as AHA babies, hindi siya yung ganon. So, masaya po kami na napaunlakan nyo po kami. So,
bago po ang lahat, wag nating patagalin kasi alam namin na precious yung time nyo ngayon. Sumingit talaga ka. Oo, sumingit talaga kami sa Nasa taping pa yan inyo. si sir. Oo, sorry na po kay Direk. Pahiram lang muna kay Sir Noni sa ngayon. So Sir Noni, can you please introduce yourself to our audience and at the same time po kung pwedeng malaman namin yung inyong medical conditions prior to your lifestyle modification. Hello, I am Noni Buencamino, isang actor and ang pinaka-significant medical condition ko was that I was asthmatic and I was being, I had to take everyday medications of, Symbicort, every day, twice a day, and Montelukast pills, medicines, allergy pills, every night before sleeping. Yun yung aking condition. So in other words, yung asthma ko kasi was, I would always get asthmatic episodes 3 to 4 times a week. So sinisisi yun, meron ng iba dahil daw sa mga aso ko sa kwarto. So yun. Tapos secondly, mataas yung aking uric acid. I think nasa bilang na 9. And if I'm not mistaken, yung ano niya is, yung limit niya, yung highest allowable is 7, if I'm not mistaken. And then, what else? My uric acid. I have this chronic acid reflux condition, which I might guess should be like considered as GERD. Ilang beses na rin ako na hospital, hindi naman hospital, na nagpapadoktor, and I would be under treatment yung mga long periods of omeprazole. Yun ang pinaka-major significant sa akin which affected my lifestyle. I was also overweight. I weighed 220 pounds before. It reached that point and it got me really worried. So these were the before yun photos. pala. Ayan na Sir Noni, yung mga siniscreenshot ko sa mga TikTok videos mo. Through the effort of Miss Bern ang pagko-collage nito, ha? Nag-research siya. Bagay Yes. The stalker Ayan, here. Ayan, stalker. Diba? Kitang-kita. Iba't ibang angulo. Stalker for one day. Kasi talagang ngayon lang siya nag-stalk. In fairness. Correct. Sabi ko kasi, Miss Bern, I'll just go to... Yeah. Yes, yung sir. TikTok na yan, kasi sabi ko, sige, sa TikTok, pinagpapawisan ako. Kaya nag-TikTok ako. Totoo yan. Para pumayat ako. Kaso, ngayon, payat na ako. Bihira na ako mag-TikTok. Kaya pala, nawala sa TikTok si Sir Noni. Kaya nabawasan. Hindi na masyadong nagti-TikTok. Yes. Of course, Sir Noni, marami ngayon ang nagtataka. Kasi syempre, alam naman din nila na kami ay low-carb physician and then si Bern is practicing low-carb nutritionist and then you're here and part of our AHA feature. So bakit? So gusto ko pong malaman din, how did you discover the low carb nutrition? And at the same time, what made you interested about this type of strategy? Okay, my very first experience with that is witnessing your original AHA baby, your original big baby. Bob Sarosos, si kapitan ng barko. Si Bob. Now who was also he's a ship captain and then we belong to the same K9 dog sport training club in Bulacan. So I've known him for a few years already and he a long time ago already, hindi naman long but quite siguro a couple of years already he was already talking to me about yung kanyang low carb diet. He lost so much weight and then he was telling me about this. Kumakain daw siya ng chicharon. Sabi ko, kumakain ka ng chicharon, hindi ba nakakataas yun ng cholesterol? Sabi ko. So medyo sa loob-loob ko, anong ginagawa nito? He's killing himself.
Tapos he's not eating any carbs at all. He's not eating fiber or anything. But he lost so much weight. And then it reached the point na itong last November, I came to the point na medyo nag-worry na ako sa sarili ko kasi I was feeling heavy and it was affecting my life. It was affecting how my work to some degree, no? Even my singing, medyo short of breath ako. So medyo effort talagang, actually in general, medyo effort mabuhay. So, and then there came a point na he invited me to this seminar dito sa San Rafael where he lived. And then it was handled by Bern. So so I said, okay, why not attend this seminar? Sabi ko kasi meat. Sabi niya kasi meat, a lot of meat. Okay, kaya ko yan. Vegetarian, hindi ko kaya, sabi ko. Pero a lot of meat, kaya ko yan. So I attended. And so I attended for more than 2 hours. Hindi ko lang natapos, mga almost... Ang tagal kasi ang haba ng questionnaire. Kasi ba naman, yung mga audience ni Bern, puro mga mga magsasaka. So in other words, sila yung nagtatanim ng mga maraming gulay. Mga carbs and gulay. Fish and vegetables yan. So medyo merong mga contention, medyo mga mahabang debate. So pagdating ng mga question and answer, sabi ko, I already know I already got what I wanted. So I don't need to listen to the arguments. I'm convinced. So doon ako nagsimula na mag-set ng meeting sa inyo. So thank you naman, Miss Bern, for convincing Sir Noni. Because I was also shocked. Sinabihan ako ni Sir Bob na parang may magpapa-consult sa'yo. And it was going to be Sir Noni Buencamino. I was like, kilala ko si Sir Noni Buencamino dahil marami akong kilala ko yan. Ako old soul. Old soul talaga. Parang sinabing old na si Sir Noni. Ano mo sinabing old na si Sir Noni, mga ganong tipo, di ba? Pero medyo natakot ako. Hindi naman yung takot na takot, but at the same time kasi parang meron din akong parang, talaga magpapakonsult siya sa akin. Kasi alam ko na hindi ito parang papatusin agad ng mga, especially sa industry where they belong. Kasi na siya mas exposed na sila to a lot of, like, sabihin natin, hindi naman better doctors, pero mas madaming management na pwedeng tumulong sa kanila magpapayat. Mas mabilis. That was one mas mabilis. But I was surprised when he came to me and then nakita ko talaga yung mga medical conditions. But at the same time, I was challenged na parang, sige, ipakita natin yung power. Not my power, but the power of low-carb nutrition. Because I really believed in this nutrition as well. Because it has done a lot of benefit and yung mga positive changes sa buhay ko. I'm pretty sure na makakagawa din to ng positive changes sa ibang tao. So, wag na yung power ni Doc Fee or ng power ng AHA. Let us do it with the power of the low-carb nutrition itself. So, aside kasi, Sir Noni, of course, this is a new strategy. Hindi naman siya bago, no? Pero bago sa'yo. Bago din sa karamihan. Hindi kasi siya well-known dito sa Philippines. Kumbaga, parang, syempre, kung tutuusin nga, nagulat din ako na na-convince ka kay Bern. Because I'm pretty sure it is also your first time to hear about low-carb nutrition aside sa pinipilit ka ni Sir Bobby o ni Kuya Bobby. Pero para makarinig ng iisang nutritionist lang, kumbaga, iisang nutritionist lang yung napakinggan mo na nagle-lecture about low-carb nutrition. Tapos parang, okay, I might want to try this type of strategy sa sarili ko and then make yourself as your own guinea pig. So, aside dito, aside dito, Sir Noni, alam mo naman na nakagawian natin is ibang-iba. Ano pa yung ibang challenges mo when you started? Because I'm pretty sure hindi convinced ka, pero hindi naman siguro yung sobrang all-in. Yes. Na all-in ka na agad. But when you decided to try it, aside dun sa alam mo yung condition na mental conditioning sa atin na dapat kailangan may rice, pero gusto ko rin siyang itry. Ano yung mga ibang challenges pa na experience mo while you were doing this type of diet? Well, basically yung the main challenge is
having to avoid, kasi may kasamang yung oil, di ba? Yes. Actually, what convinced me more was the argument of yung yung inflammation. Okay. Yeah. I don't know if I'm answering your question. No? Pero No, it's okay. Kasi I want to know Kasi parang nagtataka din ako, Sir Noni, na like, si Berna, mag-isang nutritionist lang na napakinggan mo na nagturo sa'yo ng low-carb nutrition. Yeah. So, parang, paano ka na-convince? At bakit sa isa lang? Ano yung... din kasi ako, nag-research din ako. I had to look it up. And listen to people and then listen to cases na may proof. Tsaka number one pa, I had blood tests taken. Tapos certain conditions. And then it makes inflammation is new to me, but at the same time, it makes so much sense that what you have to deal with is inflammation first. The root cause, which is the root cause of heart disease or even stroke and all so many other diseases. Tapos number one, ako kasi generally, I'm that person who likes to try so many different things as long as I'm able to test if it works. And I know that there is a blood test, there is an ultrasound, there is an X-ray, there's ECG as well. There are very scientific ECG. There are very many scientific ways to measure. And so sabi ko, okay, I'm going to try this for 3 months. And I did try it for 3 months. So basta sabi ko sa sarili ko, I will have to follow everything. Everything has to be followed. Hindi ako pwedeng mangdaya kasi pag nandaya ako, hindi ko makukuha yung sagot na hinahanap ko. Exactly. So tiniis ko yung sarili ko ng Pasko na hindi kumakain ng ice cream, hindi kumakain ng cake, ng lahat na lang. Kasi gusto ko talagang malaman sa susunod na blood test ko at na kung totoo ba na yun true enough, actually 1 week pa lang, I told you 10 pounds na wala kagad sa akin, 10 to 15 pounds. So apparently, I had so much water retention. No? Yes. So that makes so much sense. That's already one evidence, di ba? Tapos, basta sobrang rapid ng aking weight loss. Tapos, and then I was complaining of headaches, constipation. Sabi ko, is this really constipation? Nasagot din yung question ko about constipation. Actually, it's actually the breakdown of parang you don't need to pass your bowels that often pala. At the same time, it happened. When the time came that nagpupo ako, it's firm stool. It's not hard stool. It was not difficult. So it's also evidence-based. No, yung mga conclusions ko about this particular low carb diet soon enough, no. With regard to the headaches, you suggested to me to take a pinch of salt and water, take potassium, take magnesium to solve that, because you have explained to me that I'm going to have this keto flu and it's consistent. So yung mga ganon, I still had to make things, it has to be logical to me, and then meron talagang dapat may evidence doon sa yun. Yes. And I remember parang actually feeling ko nung una kasi hindi mo masyadong pinapansin yung asthma. Kumbaga, di ba? Na parang na parang out of question pa yon parang nung time kasi na yon. I remember when I was interviewing you during the consultation, I'm sure sanay kayo sa doctor-patient consultation na, ano bang gusto mong ipa-check up sa akin? Ano ba yung gusto mong mangyari? Something like that. I ask you, wait lang Sir Noni, bakit mo to gustong gawin? And then, ano ba lahat ng medical condition mo? And I know na list of your expected na makokorek ay yung asthma. Kasi parang, talaga, papalit lang ako ng pagkain, tapos hindi na ako hihigain. Pero sinabi ko sa'yo, you know what, Sir Noni, kako?
let us try this and let's see if it can help you with your asthma and we can reduce or even take off the medications in asthma. Nung una, nakita ko sa mukha mo, parang, talaga. Medyo may parang part na, maalis yon, pwedeng umokay yon. Kasi ako naman nung time na yon, ang nakikita ko, kumbaga parang ang gusto kong i-address, quality of life. Because when I saw you, parang sabi ko, okay, actor to, syempre maraming demanding na scenes. At the same time, when you told me, nahirapan ako mag-run, nahirapan ako mag-jog. Because every after ako mag-jog, kailangan kong mag-take ng anti-asthmatic drug. So sabi ko, wait, the quality of life. Because we are after the quality of life. So, ano yung pakiramdam, Sir Noni, during the time when you experience yung comfort na hindi mo na kailangan ng anti-asthmatic meds, and at the same time, nagulat ka ba na parang na-address yung hika mo? In fact nga, you told me, sabi mo nga sa akin, baka COPD yan. Sabi ko, in my mind, how could she, parang, hindi ka nakatulog nun eh. Yung doktor, paano ko magkaka-COPD? Sabi ko, siguro natakot lang ako ng doktor. Talaga, subukan ko nga. Anyway, ang nangyari, hindi ko siya napansin. Hindi ko siya napansin. As you said, I put it, I set it aside na it would affect me. Pinabayaan ko lang siya. Tapos, dumating na lang yung araw na napansin, ay, teka muna, parang hindi na ako nag-spray. Kasi nangyayari, hindi ko naman talaga nasusunod yung twice a day ko eh. Pero naaalala ko siya kapag mahina na yung aking... As needed na lang. Pag hindi na ako Pero this time, hindi ko kinakailangan. So, ang dami kong beses na nangyari yun. Tapos, it took a while for me to realize, oo nga no, parang nawala na yung asthma ko. To this day, wala pa rin akong, kasi alam mo, yung aking asthma, kumisa nagigising ako sa gabi, na yung sa tunog ng breathing ko, wheezing. And my dogs are still in my room up to now. Yes. So it's probably the nuts that was taken out, no? Kasi I love nuts, no? I love all these, yung sa diet ko yata sa pagkain ang nag-affect sa aking pag-disappear. So it's very, I was relieved. I was very much relieved, and it's actually an amazing feeling. And ang goal ko kasi sa buhay ko, now I'm 57 years old, gusto ko sana hanggang sa makakaya ko, hanggang sa tumanda ako, wala akong meds na iniinom. No? And I won't have to rely, and I will have to, if I can avoid the hospital as much as I can. Yun ang akin. Yeah. In fact, the first time na nakita kita, Sir Noni, nung before mag-start yung seminar, di ba pinakilala kayo sa akin ni Sir Bob? Nakita ko yung pagbaba mo sa sasakyan, tapos pag-step mo ng ilang steps ng stairs, hanggang yung pagpunta mo sa amin. Ang una kong napansin was, hinihingal ka. Tapos, sorry kung hindi ako nakapagpa-picture that time kasi mas lalo akong kinabahan. Kasi ko, oh no, bakit bigla may artista, hindi ako sinabihan na gano'n. Ang laki nung space, tapos bigla may artista. Kung nakapagpa-picture lang tayo, makikita nila yung itsura mo before. Yeah. Plus, nung kausap kita talaga, may hingal. Talaga una, sabi namin ni Luis, ayan na nga si Sir before, pero nung kausap kita, sabi namin, ano kayang condition ni Sir Noni? Kasi yung una, yung nag-ano lang tayo, shake hands tayo, ramdam ko na yung hingal mo na nilakad mo lang yung mula dun sa parking, nag-ilang steps ka lang sa stairs, tapos pumunta dun sa office kung saan kami. Grabe na yung hingal mo. So, nakakatuwa din na nung ano kasi, Dr. Rafi, nung nagle-lecture ako, Sir Noni stayed dun sa pinakalikod. Ano siya sa pinakalikod na area. Sa gitna, katapat ko. So, sobrang nakaka-pressure. Pero, kita ko na na-inspire ako lalo mag-discuss. Kasi, kinuha niya yung notebook niya, yung pen niya, and nag-take down notes si Sir Noni. Diba, Sir Noni? Oo, napansin ko yun, na nag-notes talaga siya.
Tapos, nung Nalilimutin kasi ako. November 7 yata yon ganyan. Tapos Yes, parang yeah. after 2 weeks, nagpa-consult na siya kay Doc P. Tapos sa akin, parang unang na kwento unang tanong sa akin ni Sir Noni is, Vern, wait lang, na-curious lang ako, no? Ay, ano yung dating dinidiscuss na ninyo ng mga mainstream science? Saan galing? Tapos parang biglang ito, parang iba. Parang ganon. Tapos in-explain ko sa kanya na sa mainstream science, saka yung sa ganito, parang na politika, something. Ang pinaka-favorite ko na line na sinabi ni Sir Noni, parang media lang pala. Oo. Iba yung press release nila para magbe-benefit sa kanila. Okay? Yes. Tapos meron tayong isang side na hindi natin alam. Parang ganon. Yeah. But we were so happy na nakita niya talaga na, okay, this makes sense. Yes. Oo. At sa sobrang, sabi nga ni Sir Noni, 10 days pa lang before pa siya nagpa-consult sa atin, kitang-kita na niya yung difference. Sobrang bilis niyang na-reap yung success. At sa sobrang bilis nun, inaya niya ngayon ang kanyang beloved, si Ma'am Charmaine, diba? So, December, before Pasko, talagang inaya niya si Ma'am Charmaine na magpa-consult din sa atin, no, Doc P. So, ayun, nakwento na ni Sir Noni yung mga nakita niyang improvement sa kanya or baka meron pa siyang ibang idagdag. Pero pwede po ba kami makiusap, Sir Noni, kasi wala si Ma'am Sha ngayon. With regards to Ma'am Charmaine, ano yung mga na-reap niyang benefits? Okay. So, ito si Doc Fee can attest to this that yung kanyang blood pressure, hypertensive siya. So, bumaba naman masyado yung blood pressure niya. So, ang ginawa, meron siya kasing maintenance na 8 times 2. 16 milligrams ng Candesartan. Oo. Tapos, ang ginawa ni Doc P, kinalahati na lang niya yung gamot. So ngayon, 8 milligrams na lang yung Candesartan na iniinom niya. Tapos, kapag meron siya, kasi si Charmaine, kinukuha siya sa mga roles na palaging iyak ng iyak hanggang madaling araw. So palagi yun, mga last few years, minsan pa nga, maalala mo ka siya, kaya siya na the next na ospital siya dahil sobrang tumaas yung blood pressure niya. Yun ang isa sa mga narinig ko sa kanya. Sabi niya, alam mo ngayon, kahit iyak ako ng iyak, na mabigat yung mga eksena ko, the next day, hindi na masakit yung batok ko. Sabi niya gano'n. Malaking bagay yun kasi it affected her work also. Tapos, she was already diabetic doon sa numbers na nakita ni Doc Fee sa kanyang test ng HbA1c. Tapos nung second test, borderline na lang, no? Yes. Hindi na siya yung parang pre-diabetic ba 'yon, Doc? Yes. Oo. Hindi na siya yung diabetic proper na yung per se. Secondly, meron siyang knee problems. Dati nakikita ko pag mababa siya ng steps, isa-isang ganyan. Ngayon, parang tumutuloy-tuloy na ulit yung kanyang steps baba. So, meron siyang mga improvements. Although, sabi nga ninyo na mas mahirap yata para sa babae na iwasan ng tinapay. So, every now and then. Yes, napag-uusapan na. Kasi si Ma'am Charmaine hindi siya yung super strict. Hindi kasing strict ni Sir Noni. At mamaya pag-uusapan natin kung paano ginagawa ni Sir Noni. But one of the main thing that yung sobrang happy ako kay Ma'am Charmaine is that when she told me, alam mo dati Iha, sabi niya, natatakot ako pag may sampalan. Natatakot ako kapag may ganun na eksena. Kasi pag natumba ako, mahihirapan na akong tumayo. Ngayon daw, kahit may ganun na eksena, hindi na siya takot kasi hindi na siya mahirap tumayo.
And then, Yes. wala kasi si Sir Noni nung consultation na yon. Dalawa lang kami ni Ma'am Shami na kung saan sanay sila na laging kasama si Sir Noni kasi siya yung mas nagtatanong. Then sabi niya, alam mo ba, doktora, I used to believe that my knees were just big. Lalo na yung bone ng knees ko were big. But when I did the low carb, nagulat ako, lumiit siya. Oh, sabi niya, hindi pala talaga malaki yung tuhod ko. Maga lang, sabi niya. Burst out kami ng tawa nung time na yon. Kasi sabi niya, buong paniniwala ko, malaki ang tuhod ko. Magalang pala siya. So, that was actually one of the testimony na tuwang-tuwa kami after. And sabi ko sa kanya, you don't really have to, do the same way as Sir Noni was doing. Kasi unang-una sa lahat, ang akin as a physician, ay hindi naman po ako como alam mo yon, yung parang gusto ko. For me, kung ano yung kayang i-commit ng pasyente, for as long as nasusustain niya yon, it's progress over perfection. Kasi yun yung gusto natin yung nasusustain pati yung good result. By the time na gusto niya nang i-all out, okay. Pero si Sir Noni iba, talagang all out. Which is yun yung gusto ko sa mga pasyente. Pag in-all out, i-all out natin. Kasi nga, challenge ko si Sir Noni na hindi mo kasi makikita yung result if you will not put your 100% on it. Parang sa craft mo yan, Sir Noni Mahilig tayo mag-analogy. Like, you will not know kung ano pa yung kaya mong ibigay or anong kalalabasan ng craft mo if you will not put your 100% effort and best dito. Pag walang nangyari, big sabihin, di wala. At least wala kang regrets na kasi hindi ko binigay siguro may mas maganda pang result kung binigay ko lahat. Pero pag binigay mo lahat, walang result, at least alam mo na wala talaga. Kasi best effort na yon. Walang nangyari. So, at least nandun na. Ngayon, Sir Noni, ito yung nakakatuwa. Were you amazed during the time na, kasi ang alam natin sa diet, even in your industry, di ba, hindi ka kakain para pumayat ka. How was your reaction, especially reaction ng ibang tao na, Noni, may sakit ka ba? Kasi bakit ka pumapayat, kain ka ng kain? Kasi I'm sure na, sige, kakain ako lahat ng karne na pinagbibigay ni Bern. Pero first 10 days pa lang, pumayat ka ng 10 pounds. Water weight pa lang yun. Kasi I explained to him, wag kang masyadong masaya. Kasi that is water weight pa lang. How is it na parang kakain ako pero papayat ako? The idea of eating and not really starving yourself and yet you're losing weight, but at the same time, you are gaining back the health. It's very liberating and it's I would say parang it destroyed so many beliefs that I had that I grew up with. Kasi nga hindi nga ako nagugutom. In fact, problema ko nga kung paano ko ubusin yung 20 servings a day. Problema ko kung paano ko i-sustain yung protein na marami. So, hindi ako nagugutom. Hindi lang sa hindi ako nagugutom, I feel na lumalakas pa ako. No? In terms of stamina. So, it's very, very liberating. Secondly, parang nagkaroon ako ng hope tsaka confidence sa aking mga activities. And ayan na. Mental stamina. When I'm memorizing lines or studying a script, parang nararamdaman ko mas mahaba yung aking pasensya at saka mas mahaba yung aking concentration. Yeah. Nakakatuwa yung mas mahaba ang pasensya kasi ramdam na ramdam ko yung mas mahaba ang pasensya. Kasi feeling ko bumait din ako nung nag-low carb. Talagang bumait ako nung nag-low carb. Pasensya sa yan. Oo, ito na yung after. Yes. Ito na. Kung titignan natin yung after ni Sir, no, sobrang laki ng ako na-amaze din. Pero sa totoo lang, mas mabilis talaga sa lalaki. In-explain ko rin kay Sir Noni na iba ang benefit ng low carb and sa lalaki. Pero matanong Sir Noni, ano yung practice mo ng low carb ngayon? Were you in ketogenic diet, animal-based, or halos carnivore na? Ano na sinusunod? Okay, sige. I'll tell you this.
merong mga days na straight 3 days carnivore ako. Yes. But meron ding days Na ketovore. Yeah, ketovore ba is with some vegetables, some broccoli, Yes. some Yes. cauliflower, ganyan. Like parang 80%, it's like 80% animal base, and then there's like 20% na plants. Yes. Still, yung ganon. But I'm still counting the oxalates. Okay. Kuminsan tinatanong ko kayo, kuminsan sinesearch ko sa internet kung mataas ba ito o hindi. I discovered, sabi nila, keto, avocado, okay. Tapos pagtingin ko pala, na-discover ko, yung avocado pala, mataas pa ng oxalate. Lalo na pag yung histamine. pag yung pag yung hindi pa siya hinog. Pag hindi pa hinog, tapos pinahinog lang. So sabi, I have to watch out. Kailangan pala, hinog galing sa puno para maging mababa yung hindi kalburo. Oo, yung palang ganon. Karamihan sa mga avocado natin, di ba nakukuha natin ng matigas pa? Yes. So, sayang, sabi ko, yun na lang yung pwede. Yun. But, hindi naman sa pagmamalaki ko. I mean, hindi ko dapat magmalaki kasi meron ding moments na I fall into eating a fruit. Naulan tayo. Oo. Pero Sir Noni, ito yung interesting kasi to be honest po, nung nakausap kita, I think na-mention ko sa inyo to na dati nung I was in Fitness First ABS-CBN, may mga na-handle din ako ng mga, hindi naman actor pero mga director. And I know na mahirap, struggle sa line of work ninyo. Kasi parang meron na daw nakaset na pagkain, tapos doon na lang, paano pa ako mamimili? Parang something ganon. Kaya honestly, nung nagpakonsulta po kayo sa amin, hindi ako nag-expect na masusustain nyo. But, sa mga kwento nyo sa amin, na pwede nyo bang ikwento sa mga viewers natin ngayon, ano yung mga ginagawa mo sa set or kapag may taping ka, kahit saan ka mandalhin, ano yung mga ginagawa mo para mas masustain mo yung ganitong lifestyle? Okay. So, ano bang ginagawa ko? Nagluluto na ako or nagsusupervise na ako ng kakainin ko from at 5 o'clock in the morning, from 5 o'clock. Simula pa lang, sa umaga pa lang pagising ko, pag wala yung helper ko, ako nang gumagawa. Nagluluto na siya hanggang sa panggabi ko na yon. Tapos nagbabaon ako. So kuminsan pinagtatawanan ako ng mga aking mga kasama kasi meron akong dalang lunchbox. May baon na ako. Tapos I was also the production naman na Ayan. Ganon. Na mahina. Baka umuulan. Ayan. Hello, sir. Nawala. Ayan, nawala sir. Ayun. Okay na, sir. Boiled eggs. Yun. Boiled eggs, opo. Tapos may nakwento kayo, sir, di ba? Nagkaroon kayo ng... nung nagkaroon kayo ng shooting sa Naga? Opo. Yes. Can you hear me? Yes. Yes po, Ayan, hello, Sir Noni. Kami, sir, naririnig nyo kami, Sir Noni. Okay. Naririnig nyo po kami? Yes. Opo, ayun. So, ayun, meron kayong nabanggit dati sa amin. Hello po. Naririnig po? Hello, sir? Hello, sir? Naririnig pa po kami? Hello po? Hello, Sir Noni? Opo, naririnig pa po kami? Having trouble connecting. That's okay, Bern. Yan. Ayan, opo. Yes, opo. Sir Noni, naririnig na kami? Okay, I can hear you now. Okay, sige po. So, ayun, as I was saying, meron kayong shooting lately sa Naga. Tapos, yung ginawa ninyo doon na shinare nyo sa amin ni Doc P? Nagdala ako ng nag-freeze ako ng, meron akong nabili na na local lang na na steak. Na porterhouse. Mura lang. Tapos marami siya. Tapos frozen, nilagay ko sa maleta ko. Tapos nagdala ako ng ng coconut oil. Tsaka nagdala ako ng olive oil. Meron akong sarili kong olive oil, coconut oil. Tapos meron akong nakitang meat shop sa harap ng hotel.
Bumibili ako ng meat sa kanila, tapos nagbabayad ako ng 250 pesos sa restaurant. Oh, para magpaluto. Nagpapaluto ako. Iba Pero din. pagluto nila, pinabaon ko na lang yon. Tapos pinapainit ko na lang yon. Pag sa gabi na, pinapainit ko na lang sa microwave. Opo. At meron ding reliable source na nakapagsabi sa akin na even sa Bora, ginawa nyo daw to ni Ma'am Sha. Nagbaon daw kayo na steak, tapos pinaluto nyo sa hotel. Pina-freezer nyo sa freezer ng hotel. Ganon kadiskarte. Si Sir Noni. Okay, ibig sabihin nun, pag gusto, may paraan. May paraan, exactly. May paraan, oo. May talaga. Yes. So, and then of course, before tayo matapos, no, nagmamadali na ako kasi parang shooting na talaga ni Sir Noni. Last na, Sir Noni, opo. Ito nga, nag-undergo kayo kay Doc P sa akin para sa diet. Ito naman, nung before kayo nagpunta kay Luis, ano yung experience ninyo at bakit kayo nag-decide na i-try din si Luis? Kasi before nag-try kayo kay Luis, meron na rin kayong instructors at nag-gym na kayo that time. Well, nag-gym ako, yes, on my own. Pero I did not feel much improvement with myself kasi lagi lang akong pagod. So, apparently, yung program na ginagawa ko para sa sarili ko did not do me good. Parang sumasakit lang yung joints ko. So si Luis, sabi ko nga, ano ba to? Parang medyo kulang yata yung binibigay ni Luis. Pero, nung sinubukan ko pa rin, marami siyang mga exercises na parang may nakasiksik na core exercises. So, nung nakapasok yung kahit na hindi ako pagod, nararamdaman ko lumalakas ako during the day, sa aking daily life, no? And hindi ko naman pala kailangan mag-workout ng 2 hours a day. 45 minutes lang. Tapos, pero sabi niya, Sir Noni, bagalan mo, kailangan mabagal. Tsaka kailangan mag-concentrate ka dun sa pag-execute na tama ng exercise. So sabi ko, okay. So nung binagalan ko, mahirap din pala. Pero hindi ganun kadami compared sa mga pinagpipilitan kong gawin. Nangyari nga, tumaba pa yata ako eh. Diba? I think that's one of the reasons. Kasi lumalamon ako pag uwi after exercise. Oo. Nung previously. Yun. So hindi siya parang hindi naging efficient. Kasi sometimes meron talaga tayong misconception na when you exercise, parang dapat kailangan pagod, patayan para makuha yung resulta. Oo. Yes, hindi natin nakikita yung tinatawag na alam niyo yung muscle kasi natin, saka yan mas nagbe-benefit during the recovery. And how you execute and how you target the muscle is really very, very important. Kaya nga ako pag squat ka ng mabilis kaya eh, pero squat ka ng mabagal, parang ayoko na. Saka ang sakit talaga, damang-dama mo pag mabagal. Oo, pero ayoko na. Bakit ang bagal? Yes. But how is your experience so far, Sir Noni? And how would you like to also encourage other people regarding this lifestyle? You know what? Okay, it's hard to convince people. Yes. Pero the ones that I convince push through with it and they do their best. They try to see you. You know what I mean? Pag yung pero there are others talagang kuminsan parang ang tingin sa'yo parang, Oo. True ba yan? Pero ang masarap sa akin is that I'm experiencing it. Yes. So, totoo pala yun. Tama yun. Pag meron ako napapanood sa YouTube ng mga nagdedebate, bakit mas agitated yung vegetarian kesa dun sa carnivore? Di ba? Parang mas kalmado yung mga carnivore. Yung mga low carbers, tsaka mga carnivore. Kasi I think
immediate kasi yung effects, yung benefit dun sa, I think mas pinaka-importante yung what you experienced with yourself. And so far, there is nothing negative that I've experienced aside from the keto flu that I was getting in the beginning. In the beginning. Yun. And there was, parang no need na din naman talaga to continue with so much electrolyte, alam mo yon, replenishment. Kapag ka nagpasan mo na yung keto flu, smooth sailing na yan. So, napakabilis talaga. And at the same time, yung sinasabi nyo na kalmado, hindi kalmado dahil lang kalmado, but sometimes kasi you don't have to prove anything to anyone when you have proven something na sa sarili mo. Which is, di ba, sabi nga nila, whatever you know cannot be used against you. But at the same time, you don't need to prove it to anyone, especially kung na-prove mo na siya sa sarili mo. There is a confidence. Tama. Doon sa part na yon na, sige na nga, bahala na lang kayo sa gusto nyo. I don't have to convince you. Yes, bahala ka na. I don't have to convince you. Diba? Kasi, before we end, naalala ko si Sir Noni, he's frustrated din minsan kapag si ganito hindi naniniwala or si ganito parang may conversation na parang questioning what you're doing. Sabi ko sa kanya, you know what, Sir Noni? Yes. Pag ikaw kasi nakaranas ng comfort, pag ikaw din nakaranas ng benefit, kahit paanong noise around you, kahit din anong sabihin nila, kasi may tao sasabihin, para ka may sakit. Noni, baka may sakit ka. Or Noni, bakit mo ginagawa, pinapatay mo sarili mo? Number 1, sino naman ang gustong patayin ng sarili niya? Wala naman. Pangalawa, you know better if you're sick or not. Because basically, naintindihan ko, you reap the benefit of losing weight. You can use that dun sa trabaho. But at the same time, yung iyong endurance, stamina, mas magagamit mo siya. Kasi naaalala ko, sabi ko, Sir Noni, I want you to work. Ibig sabihin, gusto ko hindi lang yung papayat ka to get a role, but at the same time, you can really say na, I'm still fit to work. Kasi kayang-kaya pa ng sarili ko because you love what you're doing. So, dapat yung katawan mo, umaayon sa kagustuhan mo na magtrabaho. And lastly, kahit kasi anong sabihin nila, kung ikaw sa sarili mo, alam mo na nararamdaman mo yung benepisyo. Wala yan. Hindi mo yan papakinggan. Kasi ikaw, alam mo sa sarili mo, magpakitaan tayo ng laboratory, I know that I'm good. At the same time, I feel better. Something that walang makakapag-deny sa'yo nun. So, thank you, Sir Noni, for the time. We are really so honored sa pagsingit. I hope that you enjoyed our interview as well, as much as we enjoyed. Very much. Yes, nasa na yung huling slide, Fee. Pakita mo na daw. I'm very happy to do this. Sir Noni, ang taray. Iba na, hindi nakita yung ang tawag dito, yung bubukol sa tiyan kapag ka naka-tuck in. And ito talaga yung latest pic na sabi ko, ay napanood kita, natutuwa ako. Natutuwa ako. And I'm really happy. This is not the usual interview na alam kong nakasanayan mo, Sir Noni, because it's about health. It's not about your acting, it's not about your craft, but we're so happy that you accommodated us. And thank you so much for the time. Thank you so much, Sir Noni. Thank you so much. See you sa next consultation. Yes. Oo nga pala, may monitoring pa. Ayan. So, July na. July na. Thank you po. Hi po kay Ma'am Charmaine. Bye, Sir Noni. We'll let you go now. Thank you so much. Bye-bye po. Bye. Bye-bye po. Thank you po. Okay. Ayan. So, di ba, hinabol natin. 2 o'clock, guys, ang taping ni Sir Noni, pero siningit niya tayo. Di ba? Siningit si Sir Marcelo. Kumusta daw si Don Facundo? Okay naman. Kami ang hindi okay. I remember si Leo. We would like to share some moments, no? I remember si Leo saying, nakakatakot pagkausap ko si Sir Noni, feeling ko kasi pa rin, parang artista pa rin siya na kontrabida pag kinakausap ko. Sabi ko sa kanya, sige, gumanti ka na lang sa workout. Pero totoo yun. Totoo yung sabi niya kanina na
feeling niya nabibitin siya. Yun din yung nasa-sense ni Leo nung nung Noon. in-interview niya, nung in-assess niya, sabi niya, ang lakas ni Sir Noni, grabe. Sabi niya, pero ang tagal niya mag-workout. In fact, pareho sila ni Kuya Bobby. Ang tagal ng workout nila. Tapos, yung parang, yung abs pa lang, ilang workouts na, ilang set na ng exercises yung ginagawa nila. Kaya, nakakatuwa naman na na-appreciate niya na hindi pala kailangan sobrang tagal, hindi pala kailangan sobrang dami ng ginagawa para ma-feel niya yung mga and that is no, that is one of the topic na sobrang sarap ding balikan, Bern, kasi hindi alam ng iba nating mga pasyente or mga nanonood that when it comes to exercise, some muscle resistant training, tama ba, ay nagiging hit kung mali mo siya i-execute. Exactly. And meron tayong mga patient na losing weight and then losing the muscle, hindi sila nagkakapag-gain, pero nagsusore yung katawan, and then only to find out na kapag in-assess mo yung exercise nila, hindi na siya muscle resistance, kundi nagiging high intensity or high interval intensity training na siya, nagiging cardio, depending on how they actually execute. Of course, that is not my line. That is not my line in terms of doing and executing, because I am really couch potato pa hanggang sa ngayon. Not as much nung before ng chemo. Parang after chemo, kasi Bern, nakita nyo naman, di ba, parang medyo binibaby ko pa yung sarili ko. Pero when it comes to theories, alam ko siya. So basically, when it comes to exercises, you need to really target the muscle. And yung efficiency, kailangan talaga yun yung magawa. Like, hindi siya kung gaano katagal, but how you were really doing it properly. Para mas maging efficient pati yung result nung ginagawa ninyo. So, of course, Bern, we're done with Sir Noni. We still have like siguro, let's have like a few minutes to synthesize then how is it working with the client. Because, of course, after sa akin, I am doing the medical management, and sometimes it's easier. I say easier kasi sometimes, alam mo yon, like parang I would have to deal with the medical condition and some advices, but the working kasi and yung talagang core nito nasa iyo eh. How is it with you to deal with clients using the low carb nutrition in comparison sa nung gamit mo yung high carb na almost, alam mo yon, when you're following the Pinggang Pinoy? Is it harder right now to implement the low carb nutrition sa Actually, client? it's not harder but challenging. Okay? Kasi even before, nung standard American diet pa yung sinusunod natin, it's really hard. Kasi ang tendency ng tao, give them a pill, give them something to drink, like a tea, mas easy yun. Give them a set of workout. Okay? Mas gugustuhin nila. Mas kakagatin nila yun. Pero pag pinakialaman mo ang pagkain nila, ay, no na. Parang gano'n in general. Okay? Yes. But what was the difference? Main differences compared nung high carber ako at saka ngayong low carb na yung ina-advocate natin. First is, ang pinaka-challenge talaga sa akin is yung mainstream science. Okay? Yung galing sa'yo, tapos magpapakonsult sa akin. Tapos, ang dami pa rin tanong na alam kong nasagot mo na. Kasi alam ko kung paano kayo mamasyente ni Doc Mike, ni Doc Suzette, kahit galing na sa inyo yan, nahimayin nyo na dapat yung mga yun. Pero sa sobrang hindi pa rin talaga nila matanggap, yun yung mahirap. Nahasabihin nila, sabi kasi ng doctor ko, may iba kasi ako ng doctor. Nagpa-consult kasi ako kay Doc ganito before ako nagpunta kay Doc Phil. Bakit sabi low fat? Bakit sabi iwasan ng taba? Bakit sa inyo ito? Sabi kasi sa akin, may ganito daw ako. Dapat daw, hindi ako pwedeng kumain ng mamantika. Ito pa kadalasan. Kasi ako, madami sa ngayon ang mga pasyente natin na may CKD or kidney disease. Okay? Yes. And ito yung sobrang ma-relate ko kasi ako sa tagal 12 years na ako this July na dietitian. Okay? And yung mas matagal na part doon, which is 5 years, is ako ay isang renal dietitian na high carb.
Okay? Na high carb yung ina-advocate, yung tinuturo. Okay? Kaya ang isa sa mga challenges ko ay yung pupunta ang pasyente sa atin. Okay? May kidney disease or ito na yung ito na yung diagnosis ninyo na may kidney disease si patient. Tapos heto ako, biglang sasabihin sa pasyente na, may kidney disease ka, kumain ka po ng karne. Parang, ha? Diba? Parang ganun sila kasi, sige, sa simula, pwedeng nauna tayo nilang nakausap. Makikinig sila. Pero once na bumalik na sila sa ibang doktor, sa nephro nila, pinapunta sila ng nephro nila sa isang dietitian, mainstream dietitian. Okay? Tapos, magbe-message na lang sila, hindi na po ako tutuloy. Magbe-message na rin sa'yo. Hindi na po ako tutuloy kasi sabi po ng nephro ko, bawal daw ako sa red meat. Yes. Bawal daw po ako sa ganito, sa ganyan. Okay? Kahit Amerikano, kasi meron tayong mga na-handle na Amerikano na ganyan. Hindi lang Pilipino, hindi lang to Pinoy thinking. Okay? So, yun yung isa sa pinaka major challenge ko na mag-debunk. Kasi hanggat sarado pa yung isip ng kahit sino man, hindi ka makakapag-penetrate. Okay? Kahit ibigay mo buong puso mo, hindi ka makakatulong kung sila mismo sa sarili nila, hindi nila tutulungan sa sarili nila at hindi nila bibigyan ng chance itong ganitong lifestyle. Actually, si Sir Noni is only one of those talaga na sumusunod sa regimen. Sabi nga natin, di ba, gaya nung sabi ko sa kanya, you have to really be all out with this for you to know the result. Kasi ang hirap hanapin ng ibang factors if you're not going to follow the diet prescription. Mahihirapan din kasi kami. Yun pala guys, the difference between low carb diet and the low carb nutrition, or when you say therapeutic carbohydrate restriction and a low carb diet per se, is yung low carb diet, it can be done by anyone. So when you follow something na low carb siya or nakapanood ka and then you wanted to try it, that's low carb diet. But when you say therapeutic carbohydrate restriction, hindi siya magiging therapeutic if it is not formulated. Ibig sabihin, kaya siya naging therapeutic kasi it was prescribed. So different patient has different prescription, and kami yung gumagawa ng diet prescription which is being tawag dito, followed by Bern, at siya yung nagmamaterialize nun. Siyempre, siya magko-compute lahat nun. Siya yung magpuput nun into like practical implementation sa pasyente. So, bakit kailangan minsan na magkaroon ng therapeutic carbohydrate restriction and prescription to a patient? Because if anything goes wrong or goes right, alin man doon, it is easier for us to pinpoint alin ang babaguhin ulit, alin ang i-revise sa diet, alin ang i-retain sa diet, kasi merong formulation. Meaning, usually kasi, yung iba, dumadating sa amin naka-low carb diet na. Pero hindi yan magpapa-check up if wala pa silang gustong i-improve or parang may mali. So basically, kaya ka magpe-prescribe and they have to follow. Kasi yung prescription, for example, na ibibigay ko, pag bumalik sa akin at doc, parang hindi pa rin, okay, meron pa akong konting ganito. Okay. So, ito yung binigay ko sa'yo before, i-revise natin. May ibabawas pa ako or may pwede na akong idagdag. It is actually easier to manipulate when something is prescribed and being followed na maigi ng patient. But if, for example, nag-prescribe ako, ginawan ni Bern, pero hindi sinunod ng pasyente, then dumating at hindi daw okay, mahirap mag-pinpoint kung saan hindi naging okay, especially if there are other factors unknown sa amin. Ibig sabihin, may mga dinagdag siya na hindi kami aware. May dinagdag siya na the patient made us aware about, pero hindi na namin ngayon masasabi sinong nagkamali, kami o yung pasyente. Kasi nga, may dinagdag siya na hindi namin isinama. So, yung adherence, napaka-importante sa amin because yung adherence na yan, dyan tayo mag-uumpisa until such time we can either go stricter, more strict, or mas maging maluwag sa diet ninyo.
But since nag-consult kayo, ibig sabihin, kailangan talaga ng guidance. Maybe after the consultation or after the improvement, you can go your own way or pwede mo nang dagdagan yung diet mo or you can now experiment on your own. But not within our radar muna kasi nga may hinahanap pa tayo kung saan ba yung mali at saan yung tama. Okay? So, is it also frustrating for you, Bern, if sometimes your regimen is not being followed, and how do you adjust? Like for example, kasi hindi lahat ng pasyente, sabihin na natin, is really, alam mo yon, adherent. But at the same time, naintindihan din natin na as part of the team, we are part of the team. We are not just dietitians and doctors and fitness coach. The patient is part of the team as well. So, ibig sabihin, we're not parents and hindi sila literal na baby where we will just feed them everything and then they just have to follow na parang wala rin silang conscious and rational thinking to decide for themselves. If a patient is not adherent and you feel like you need to adjust, ano yung mga compromise na ginagawa? Okay. So, kapag hindi nagpo-comply yung patient or hindi siya adherent, una pa lang, bago pa dumating sa point na hindi siya mag-adhere, sa consultation, una ko tinatanong, lalo na kapag makikita ko sa food recall niya na may carbs pa siyang kinakain, may gulay pa siyang kinakain, or kahit nakikita kong how oxalate sensitive she is na, tapos favorite niya yung mga ganito. Nagsa-start kami na nagbabargain kami. Okay? Kasi yun yung sinasabi ko sa patients na bago tayo magkita, meron akong diet na computed na for you. But pwedeng magbago to. Depende kung paano tayo mag-meet halfway. Okay? So doon papasok na nag-meet halfway kami ni patient. Kapag kunyari, nakikita ko na mataas pa ang carb intake nito. Or parang inaya lang ng anak. Tapos bigla nagpa-consulta. Dati pang kumakain talaga na ang normal na kain pa niya is may tinapay, may ganito, carbo-loaded pa. Okay? So una kong tanong is, ano po yung kaya nyo i-commit? Yes. Okay? So I have to know the patient's commitment. Hindi lang sa carbs, ganun din po pagdating sa vegetables o kaya sa sa oxalate intake nila. O I could see na favorite mo ang talong. Okay? Given na na-educate ko na po kayo na oxalate siya, alam nyo na po ano yung effect ng oxalate sa inyo. And aside po doon, nabanggit na rin po natin na isa siya sa mga nightshades. Given those information, tatanong ko po kayo, isasama pa po ba natin or gaano pa natin siya kadalas isasama sa diet? Okay, so, yun po. Pag na-set na natin kung gaano kadami na, kadalasan naman sila yung magsasabi. Nasabi niyo po na hindi pala okay sa akin. Okay? Yes. Pero, sabihin nila, di, kaya naman po, kakayanin. Alright? Pero, there are some patients talaga na sila mismo yung nagsasabi. Pwede ba? Okay, na-i-adjust mo muna na nag-start tayo na 20 grams carbs. Pwede ba na ibalik mo ko? Slide back tayo ng 50 grams. Hindi pa rin kaya. Pwede ba ibalik mo muna ako ng 130 grams? Okay? Na, ayun, na sige, go. Tapos ganito yung gagawin natin. Pero, it doesn't mean na kapag pinagbibigyan din natin sila dun sa kaya nilang commit, ay same din yung maririp nila. Yes, so, na results. May babala. Oo. May babala. May babala. Oo, may babala na kapag po nag-slide back tayo, or ito po yun, na ang caveat, may caveat tayo, na kapag ikaw ay hindi ganito ka-compliant, mas matagal din yung healing. Or kunyari tanong nila, pwede po ba ako ng ganito? Or favorite po kasi yung ganito eh. Or pwede po ba kahit paminsan-minsan lang? Okay? Actually, minsan nasagot talaga dyan, hindi eh. Naalala mo? Hindi talaga. Pero kung hindi talaga dapat. It's up to you, but you need to really be aware na mapapangit din yung result mo. Yes. Kaya ang like kong tinatanong, binabalik ko yung tanong, gano'n yung po ba kabilis ma-achieve ang healing? At anong level ng healing pa yung gusto nyo? Optimum o sakto lang?
Ay, yung tipong magkakasakit ako ngayon, bukas hindi. Yung ganon. Masakit ang kasukasuan ko ngayon, hinihingal ako ngayon, pero bukas hindi. Kung gusto niyo ng ganon, edi siguro nga, okay sa inyo yung kakain ako ngayon, bukas hindi. Okay? Pero kung ang gusto nyo is yung level ng healing na ayoko na talaga, break na tayo. Ayoko na ng pain. Ay, kung ganong level kayo, mag-equate doon kung anong level din ng sacrifice yung dapat ninyo. Yes. Yes. And of course, para sa kaalaman ng lahat, no, napakaganda talaga if isang team yung nagwo-work para sa inyo because there are actually expertise and specialties na iba-iba kami. Like for example, many people, gusto nila kay Bern dumiretso. Merong ganon. Meron namang iba na gusto nila sa akin lang tapos walang nutritionist. So dito, i-explain ko sa inyo na iba kasi yung expertise ko as a physician because I am actually more focus on your medical condition and how to manage the medical condition and how to manage the symptoms while you are on a low carb diet. But I am not an expert with regards to number one, really watching your diet, like food per item, per nutrients and everything. Which is hindi ako yung magmamakros niyan. I can just say, sabi ko nga sa mga pasyente, I can just say, okay ang food mo. Ano yung okay, di ba? Other people might want to know if they're eating enough. Enough ba yung fat? Enough ba yung protein? Napaparami ba ako ng carbs? And that is something na I cannot really count as a physician because that is beyond na my expertise. So, sabi ko, bakit ko kayo nire-refer kay Bern? Because during the time that I need someone to really investigate the patient's diet, especially kapag kailangan ng i-quantify kung gaano kadami yung carbs na nakakain at gaano kaunti ang protein at fat na nai-include, ikaw talaga yung dapat doon. So, you cannot just go straight then with Miss Bern because si Miss Bern, hindi din niya makikita kung ano yung mga condition na kailangang i-consider for her to create a good plan. Kasi iba-iba din, individualized din yung kailangan niyang i-plan. And there are things that she might miss out if hindi kayo nakita ng doktor. So ngayon, ang nangyayari after, continuous pa yan ng communication. Ibig sabihin, hindi porke nakita ko na kayo at nakita kayo ni Bern, kanya-kanya na kami ng galawan. Because sometimes my diet prescription is not going to really fit the patient. Like for example, ako as a physician, syempre physician ako, gusto ko perfect. Like for example, 20 grams, no fruits, no blah blah blah, low carb, low purine, it depends. Pagdating ng pasyente kay Miss Bern, hindi pala kaya or maybe kailangan ng konting adjustment. So, ang mangyayari dyan, Miss Bern will communicate to me that, you know, your prescription is good, but it's not doable. Not yet. Not for now. So, the patient is like this. Sasabihin niya sa akin kung ano yung mga nakita niya sa patient. And then, sasabihan niya ako, anong adjustment ang gusto mo? Ito ang nakita kong kaya ng pasyente. So, ako magre-relay kay Bern, sige, payag ako. Payag akong i-adjust mo siya sa ganito, payag ako. But, we will watch out on. May ganon. So, minsan, nalilito yung pasyente, yung medical problem niya, biglang kay Bern niya nasasabi, yung nutritional concern niya, biglang sa akin nasasabi. And that's okay kasi nagpapasahan din kami ni Bern. Like for example, nag-message sa akin yung pasyente, tinatanong about sa high blood niya. Sabi ko, ay wait, bakit sa'yo tinatanong? Dietitian ka, kaya nga eh. Tapos minsan naman sa akin magtatanong, Doc, pwede ko bang dagdagan yung fat or tama ba yung fat ko? Sabi ko, wait, kaya ka may nutritionist. Kailangan mo tanungin sa kanya yon. So, nalilito sila but eventually, this is actually like a picture na underutilized talaga yung medical and nutritional management sa Philippines, no? Because kung talagang hindi siya underutilized, dapat alam ng pasyente kung kanino ang para kanino, saan ang para saan. Kasi ngayon na nalilito, ibig sabihin talaga, hindi tayo aware kung para saan ng nutritionist and dietitian at para saan ng doktor. So, dito natin sila mas
ine-educate and ine-enlighten kung saan ang saan at kanino ang kanino. So, of course, hindi na natin to patatagalin. I'm pretty sure nakuha na nila yung gist at yung gusto nating iparating sa kanila. At salamat talaga kay Sir Noni. Salamat din sa iyo, Bern, because of course, tawag dito, being our partner at the same time, for answering some of the queries din natin after kay Sir Noni. We are so happy that AHA Clinic is catering different types of disease, and with Bern and Leo na kapartner namin sa AHA, sobrang mas naging, hindi lang madali, but mas naging holistic yung approach because we have someone talaga. Si Bern, hindi lang siya sa AHA. Si Bern is also catering from other doctors. We have Doc Joe, we have Doc Suzette. So, hindi namin siya pinagdadamot. Hindi lang siya part ng AHA. Being the only nutritionist dietitian na talagang vocal with this and practicing low-carb nutrition, siya po ay kapartner din ng My Low Carb MD at ni Doc Joe. So, hindi siya exclusive lang ng AHA. But we are so happy that AHA has become a backbone kahit paano sa ganitong approach. And salamat din sa mga nagtitiwala. So, we hope that we can feature more guests, more clients, more patients to share their experience. It's not about experience in AHA Clinic. Sabi ko nga sa inyo, aside from, of course, part of AHA kasi to, so AHA babies namin yan. Kahit sabihin natin, hindi natin ginagawa ito para i-promote yung AHA. Of course, this is part na mapopromote mo talaga yung AHA dahil sila ay ka-partner natin sa AHA. But what we really want to show people in AHA features ay yung naging experience mismo ng mga guests natin sa ginagawa nila with our help, but not because of us, but because of their own adherence, and at the same time, yung kanilang commitment with health improvement. So, sana naging inspiration sa inyo yung kay Sir Noni, kasi sabi ko nga, kaya ko siya gustong i-guess because I want people to understand na in their industry, no, napaka kumbaga, it's easier for them to just choose the easiest way. Like, ba't ka pa magda-diet? Meron naman na tayong ibang facilities to do it. Meron tayong ibang mga ways to do it na hindi ka na magpapakahirap, di ba? But si Sir Noni is not only concerned with the overweight na problem, with his body, with his shape. He is concerned with the health. And we all know that our metabolic health, you cannot get that only by exercising and only by, pag sinalang ka na sa kung ano mang mga machines. You can get that from the food and lifestyle modification talaga. And yun yung pinili niya. So, if someone like him, na ang dami ng pwedeng choices to look good, mas pinili yung something that will also manage the health and the medical condition. Tayo din, kayo din. Dapat ganun din yung piliin ninyo. So, yun lamang po. Thank you so much, Bern. Until next time, let's find another guest for our AHA features. And sa mga makikita natin sa August 3, see you there. Yes, please, tawag dito, you can still register on the Pinoy Ketovore Summit that will be on August 3. So, sana makita namin kayo doon. Sana po kami po ay tawag dito, masayang-masaya na ma-witness na nandun din kayo, syempre. Salamat po agad sa mga nakapag-register na. I think we still have some open sila ng more slots. Okay. So, sana po makakuha pa kayo and sana makita namin kayo doon. So, hindi lang po ito lecture, because this is also an anniversary celebration, no? So, ibig sabihin, may lecture pero it's more of the fun side as well. So, see you on August 3 and naka-start na pala ako ulit ng consultation. So, beginning next week, naka-resume na po ako ng consultation. So, if you need any consultation or appointment, pwede lang po kayong mag-message sa amin sa AHA by Atensios. And
we can refer you to Miss Bern sa kanyang account. So, yun lang po. Thank you so much and bye. Thank you, guys. Bye-bye. Salamat po. Bye. See you.